Palag na ang Converge Fiberxers dahil kinuha nila ulit ang replacement import na minsan na naging parte ng kanilang campaign na si Jamal Franklin, isang 6'5 shooting guard ng Memphis Grizzlies at veterano na sa overseas leagues career, especially sa mga Asian leagues, na ngayon makakasama na ng Converge Fiberxers sa kanilang next game or mamaya. Siya lang naman yung import na kasama ni Alden Ayon noon na kanilang binangko dahil late umano sa mga practices. Hindi siya nagtagal sa Converge dahil sa naging issue nito sa kanilang coaches at management. Pero itong pagbabalik ni Franklin, magiging iba na ang atmosphere, pati mga players. Marami nang nadagdag na mga bagong mukha. Kung di nyo natatandaan, siya yung import na minsan na naging threat sa PBA dahil sa umabot lang naman sa 34 points per game ang kanyang average game. May handling siya na sinasabi nilang mala James Harden daw ng Pinas. Athletic, mabilis, kinagandahan sa import na to, kaya niya mag-set up ng play on the spot. Talagang pambeteranong IQ niya, sanay sa iba't ibang klase ng style of play. Yung mga FTs niya, yung shooting niya, hindi siya yung for the hype bago ipakilala. Matinik, maasahan sa crucial play. Kumbaga kung ang SMB may George King, ang Converge naman may Jamal Franklin. Mas matindi to kumpara kay Quincy Miller. Pero ang disadvantage lang sa mamang to, una, medyo aging na talaga, going 36. Madaling mapagod, especially sa PBA ngayon na bumibilis ang pacing. Medyo mag-a-adjust siya sa 4-point spacing ng court pero shooter naman siya, kaya mabilis lang niya ito magagampanan. Tamad, dumipensa si Franklin, higit sa lahat, topakin nga raw to. Natatandaan nyo ba na nag-aaway naman si Franklin at si Alden Ayon kasi napansin ni Ayon na may pagkabuakaw tong import nila. Sinabihan ni Ayon na ipasa mo, kaya after nun, lagi na niyang pinapasa. Hindi na siya tumitira. Tumira siya na isang beses sa loob ng 4 na quarters kaya 2 points na nakuha niya doon. Pagkatapos pinaalis na siya. So kung alam naman ng Converge na topakin ito si Jamal Franklin, dapat marunong sila kung paano to pakalmahin o hahagurin kasi hindi mo naman alam kung kailan naman aandar yung ano niya. Isa pa, hindi rin natin alam kung yung performances niya dati sa Converge ay ganun pa rin ba hanggang ngayon. Ang daming resident import na sumabak sa PBA pero pagbalik nila, biglang bumagal na, hindi na productive sa opensa. Which is, kaya nga minsan switch pa rin ang ibang imports sa mga bagong diskubre. Pero nung malay natin baka explosive pa din talaga si Jamal Franklin. Anyway, good decision ba ang ginawa ng Converge? Napalitan si Jalen Hudson kasi scoring machine na import talaga ang kailangan nila in the first place. Lalo na hindi consistent ang locals niya beyond the arc. Sa palagay nyo, tamang hakbang ba talagang pagbabalik nila kay Jamal Franklin? William Navarro banned pa rin sa PBA pero may paliwanag naman dito ang mga officials. Una, si Navarro binagsak na po na Titan Ultra at may narinig kami nagsisisi nga raw management sa pag-train nila kay Arvin kasi si Arvin at least may chance na makabalik. Hindi naman siya banned pero si Navarro maghihintay ka pa ng 3 taon bago makapasok. Kung ako kay Navarro, maglalaro muna ako sa MPBL, mas malaki pang sahod doon. Ang paliwanag ng PBA, ang kampo daw kasi ni Navarro wala namang extra effort para gampanan sana yung paghingi ng apology or kahit apology letter man lang. Tsaka hindi rin sila madalas magkausap. Hindi na rin kasi kumikibaw si Navarro sa issue nito. Parang ayaw naman din pumasok. Yung agent lang ang nagpupumilit. Hinihintay ng PBA pero hindi sila active para i-lift yung ban. Para naman sa agent, parang malabo na kasi na makapasok si Navarro. Si Greg nga hanggang ngayon wala pa, pati si Romeo. Puro naka-silent ban kahit may ginagawa. Kaya mas lalong nawala ng gana ang kampo ni Navarro. Ang siste, maghahanap na lang daw sila ng bagong opportunity na mas mabigat kahit hindi for long term hanggang sa matapos ang time frame ng kanyang ban. Kung sa bagay, kahit mamanhikan ka pa kay Kume kung totoo na may nagko-control sa kanya sa taas, wala rin. Pero bakit si John Amores ang bilis pinabalik? Mas malala nga raw ginawa niya kumpara sa tatlo. Kaya anong pagsisisi na Titan Ultra sa ginawa nilang pag-let go kay Arvin? Tapos yung kapalit hindi napakinabangan. Pero mas kawawa pa rin to sa side ni Navarro. Nasira na lang career dahil sa trade.